So, good day everyone. We are the Group 1 and we are here to conduct a discussion that focuses on topics about learners such as developmental theories, individual differences, learning styles, and multiple intelligence, as well as the learners with exceptionalities. So, here are our learning objectives. So, for the first bullet, sino yung pwedeng magbasa? Okay? Okay, thank you. Then the second bullet, okay, thank you. Then, for the third one, sino pong pwede magbasa? Okay, so for the last bullet, let us all read. 1, 2, 3, go. Adopt strategies that show support for learners with exceptionalities. But hopefully, is ma-achieve natin tong lahat ng learning objectives. So for our motivational activity, may I ask you to get a 1/2 sheet of yellow pad. Tapos, sa taas nito is lagyan ng, dito sa may upper left, lagyan ng course and year. So, sa atin, DSED 11M. Then, gagawa tayo ng web map. Kung saan yung sa gitna is lalagay yung name, then yung mga outside circles or yung mga concepts, or yung answer nyo that is yung mga sagot nyo sa tanong na, what kind of learner are you? Again, the question is, what kind of learner are you? Okay, halimbawa, Alivio, Maria Isabeli, sa gitna, then, as a learner, silagay ko dito, ma-effort gumawa ng outputs. That's other words and phrases ba na magdedescribe sa inyo as a learner. Okay, gets ba? Okay. We will give you 1 minute para magawa yung activity. Okay, time's up. Paki-pass na sa center aisle ng mga papel, then forward. Okay, thank you for participating. Let's now formally start our discussion. So, first topic, review on the developmental skills. Heads up lang, meron dito 6 proponents na pag-uusapan. Then, yung iba dito is may na-encounter natin na or hindi pa. Okay, Sigmund Freud. Sigmund Freud is an Austrian neurologist and may pivotal intellectual figure. Bakit? Kasi meron siyang maraming contributions pagdating sa psychology and education. So, kinikilala rin siya, or Sigmund Freud is also known as the father of psychoanalysis, kung saan yung mga works niya is nagkaroon ng malaking contribution sa pag-understand and interpret of how culture and society works. Then, meron din siya mga contributions pagdating sa pag-intindi ng developmental theories sa child. For the first theory, we have here a picture. Okay, sa gitna ng picture, anong makikita nyo? Okay, tama, iceberg. So, itong iceberg na to is ginamit para ma-explain kung ano nga ba yung tinutukoy ni Sigmund Freud na components of personality. So, itong theory na to is na-discuss na natin sa UTS. Parang maging recall na lang siya. Okay, tingnan natin yung picture. So, yung picture is nahati into three layers. We have the conscious mind, the pre-conscious mind, and the unconscious mind. So, yung conscious mind natin, ito yung mga bagay na aware tayo or nandun tayo sa moment na yun at na-experience natin siya. Then, sa pre-conscious mind naman is yung mga bagay na wala tayo sa moment na yun, pero maaring mag-raise yung consciousness natin. Then, yung sumunod is yung unconscious mind naman, kung saan marami ito yung mga bagay na magkakaroon ng impacts dun sa buhay natin ng gamit yung mga subconscious natin na iba. So, as you can see, is yung iceberg is nahati sa 3 parts. Ito yung id, ego, and superego. So, ayan, hindi siya equal parts ha. So, anong napapansin nyo dun sa superego? Okay, tama. Na yung superego is, makikita siya dun sa 3 klaseng state of mind. Yung conscious, preconscious, and unconscious. Tapos, while dun sa ego is makikita lang siya sa conscious. And may part din siyang preconscious, then sa id is totally unconscious siya. Okay. So, let's move on.
Okay, the first personality is id. Pag sinabing id, ito yung present since birth. Bakit? Kasi, ever since na lumabas yung bata sa mundo, is nagpuno na siya ng id. Sinasabing puno na siya ng id kasi para ma-acquire yung mga desires niya or yung wants niya, is hindi na siya nag-iisip. Talagang dinadaan niya sa iyak para ma-attain yung mga gusto niya. Halimbawa, kapag nainitan siya, dinadaan niya sa iyak para makakuha siya ng attention and ayusin yung situation niya. Especially kapag nagugutom, like umiiyak siya para makuha yung attention ng mother niya at ma-feed siya. Next is, it is instinctive and primitive behavior. Bakit instinctive? Kasi ang tao is may fundamental instincts. Meron tayong life instincts and the death instincts. Yung tinatawag na life instincts, ito yung, mga drive of survival natin. Sumunod is yung pleasure, tsaka yung, pag-reproduction. Next naman is yung death instinct. Sa death instinct naman is dito yung mga aggression and self-destruction na tinutukoy. So again, yung id is driven by the pleasure, desire, wants, and needs. Next one is ego. Next personality ay yung ego. So yung ego, it develops from id and it is a reality principle kung saan binibigyan niya tayo ng cohesive awareness sa reality. So it ensures that the impulses of it can be expressed in an acceptable manner. So it sticks the person to its moral values. Okay. Then, again, yung ego is binibigyan ng reality check yung individual. Next one is super ego. Pagdating sa super ego, it holds the internalized moral standards and ideals. So, sinosuppress ni super ego yung mga undesirable or unacceptable na mga wants and pleasures ni id. Then, pinupush niya yung ego na mag-act upon this sa reality. Next one, binibigyan niya ng sense of guilt and remorse yung tao para makonsensya siya dun sa possible na ginawa niya. Okay, magbibigay tayo ng example dito sa bibigyan tayo ng scenario kung saan magiging present yung mga personalities na ito. Okay, pakibasa. You want to be a basketball star. However, you do not possess the requirements you have to qualify in playing. May it be your height and skills. You either try your best to fit or accept it and pursue other careers. So, ayun, isang example yun. Like, yung id niya, yung desire niya is maging basketball star. However, in reality, is hindi talaga siya qualified. So, yung super ego mo is either ipupush ka, natanggapin na lang yun, or i-improve mo yung sarili mo para ma-attain yung id or yung desire mo na maging isang basketball star. Next one. So for another example, you had a conflict with your friend. It became a heated argument. Your id wants to hit your friend in order to release the stress and anger. But in reality, with the help of your ego, your friend is bigger. You realize that your friend is bigger than you and it's not right, said your super. Gets na ba yung id, ego, and super ego? Okay. Move on na tayo ngayon sa next theory ni Sigmund Freud, which is yung psychosexual stages of development. So, according kay Sigmund Freud, yung personality development daw is nag-occur dun sa early infancy ng bata, kung saan yung mga childhood experiences ng bata is nakaka-apekto sa magiging personality or behavior ng adulthood niya. So, sabi dito, if we don't receive the right care and parenting at one of these periods, dito sa 5 stages, we may stay trapped or fixated in that stage. So, sinasabi na meron dapat ma-fulfill or tamang care or parenting na ma-receive yung child dun sa specific stage na yun. So, yung mga stages na yun ay number 1, oral stage, number 2, anal stage, 3, phallic stage,
4, latent stage, and the 5th is genital stage. Okay? Okay. So during each stage, sexual energy or the libido is expressed in different ways and through different body parts. So dun sa bawat stage na yun is merong important body part kung saan ito yung erogenous zone kung saan siya yung makaka-experience ng frustration or pleasure or pwedeng both at the same time. Then there are some individuals that are hesitant to discontinue the psychological advantages of certain stage since their needs have been met to such a high level. So fixation occurs if needs are not have met or satisfied. So yun yung tinutukoy niya na magkakaroon ng problem or conflict pagdating dun sa mga bagay na hindi na-receive ng tama during childhood stage. So, ito na yung mga following stages. Okay, number 1, oral stage. It happens birth to 1 years old. Then, yung erogenous zone dito is yung mouth, kung saan dapat masatisfy yung mouth through sucking, biting, chewing, and etc. na ginagamitan lahat ng mouth. Ano mangyayari kapag hindi naka-receive ng right care or ng tamang satisfaction tong mouth nila? Ano yung magiging fixation doon? Okay, sabi dito, if a person is fixated on the oral stage, it may result in overeating, smoking, drinking, and nail biting, gossiping, and cursing. So, paano naman kapag overly satisfied or overly fed yung tao during yung bata during the stage? So, on the other hand, those who are overfed or overly satisfied becomes optimistic, gullible, and full of admiration. So, parang positive siya dun, no? Pero, ang ano dito is, dapat right care or right satisfaction pa rin yung marireceive ng bata pagdating dun sa childhood days niya. Okay, next one. Anal stage. Sa anal stage, ang erogenous zone dito is yung anal nila. Kung saan yung libido is doon nag-focus. Bakit? Kasi, yung anus ng bata is nagdadrives ng great pleasure from defecating. So, sinasabi dito na yung child daw is nagde-develop ng sense of accomplishment and independence. Kasi 'di ba pag bata pa, parang may potted training ganun. Tinuturuan na maging independent in that simple way. So, kapag natuto siya doon in the right way, magkakaroon siya ng sense of independence sa simpleng bagay na yan. Ngayon, kapag hindi yun na-satisfy, ito yung mga possible fixations niya. The soul fixation leads obsessive with cleanliness or hating mess, and messy or disorganized. So, naging obsessive siya sa paglilinis. Like, kung saan, pag nakita na siya ng kalat is parang hindi siya mapakali. Doon pumapasok yung ano niya. Doon makikita or maging evident yung fixation na hindi siya naging satisfied during this kind of stage. Next one, cephalic stage. 3 to 6 years old. Yung erogenous zone dito is yung genitals. Yung mga children dito is nagkakaroon ng awareness of their bodies and have interest in knowing their own genitals. So, pagdating sa stage na to, is evident yung attachment ng bata pagdating sa parent nila and doon sa opposite sex parent niya. Halimbawa, yung boy or yung male child is mas attached siya dun sa female or yung female parent, yung mother niya. Tinatawag doon yung Oedipus complex. Yung Oedipus complex is, theory galing doon sa kwento ni Oedipus kung saan yung Greek mythology to, si Oedipus daw is anak ng king and queen. Tapos merong prophecy na nalaman yung king na papatayan daw siya nung magiging anak niya, then papakasalan yung asawa niya. Ngayon, para hindi yun mangyari, ang ginawa nung king is pinatapon yung anak niya sa malayo. Then, ang nangyari is inampon yung bata dun sa isang parang mataas din na status na family. Then lumaki na siya doon. Tapos may nalaman si Oedipus na prophecy. Sabi doon is yun nga, papatingin yung tatay niya, tapos papakasalan niya yung nanay niya. So, pero ang akala niya is gagawin niya yun dun sa parang adoptive parent niya.
Kaya ang ginawa niya is lumayas siya dun. Just along dun sa journey na pag-alis niya, is meron siyang parang nakaaway na strangers na mga lalaki. Tapos, ayun, later on, nalaman na tatay niya yun. Then, parang ang reward dun is papakasalan yung asawa nung pinatay niya, yung widowed queen niya, which is yung mother niya. Yun yung kwento dun. Next is yung Electra complex. So, yung Electra complex naman is yung attachment ng female child sa kanyang father. Ang kwento dito sa Greek mythology is si Electra daw is anak ng king and queen. Then yung yung king is galing sa laban. Then yung mother and lover nung mothers pinatay yung king. Ngayon, nung nalaman to ni Electra, nung bata siya, is gumawa siya ng paraan at nangingi siya ng tulong dun sa long lost brother niya para makapag-revenge dun sa kanyang nanay. Para paano patayin yung nanay niya. So, yung fixations pagdating dito sa phallic stage is conflicts can lead to sexual dysfunction, gender identity crisis, sexually aggressive. It may lead to anxiety with sexual performance or attention from opposite sex for approval. Okay, next stage. Pagdating sa next stage natin is yung latency. 6 years old to puberty. So, yung erogenous zone dito is dormant. So, wala siyang yung libido dito is wala. Or, dormant siya ganun. Hindi siya masyado nag-occur kasi nga, ang focus nito is, mag-focus yung individual sa education, social interaction, build ng relationship. Kasi i-build niya yung sarili niya for transition. So, kaya dormant siya kasi mas focus siya sa mga mas important na bagay. So, yung fixations during this stage, kapag hindi niya na-achieve yung mga developments or yung achievements na gusto niya, is magkakaroon ng conflicts to problems in expressing emotion and performing healthy relationships, insecurity, or social isolation. Then, the last stage is the genital stage. It happens puberty to death. So, pag once naka-experience na ng puberty, is hanggang hanggang dun sa death. Next one, ang erogenous zone niya, yung erogenous zone niya is in genital. So, yung libido dito is nag-re-emerge na, tapos mapupunta siya dun sa mga, yung libido is nag-re-emerge kasi nga, from dormant stage sa phallic, nag-re-emerge siya. Then, magkakaroon ng mature sexual orientation and attraction is directed towards others. So, individuals now begin to explore sexual feelings and desire. So, pagdating sa stage na to, is common yung magkakaroon ka ng relationship towards other people, lalo na yung mga intimate relationships. Then, yung fixation dito is yung merong conflicts may result in sexual dysfunction, difficulties in forming healthy relationships, and other emotion problems. So, okay. So, ito yung pang-final stage. Lang tayo. Again, this is Sigmund Freud, father of psychoanalysis. Meron siyang components of personality, yung id, kung saan pleasure, desires, ego, yung reality, superego is yung moral and ideals. Then, meron ding psychosexual stages of development na na-forms na theory sa Sigmund Freud, kung saan meron tong 5 stages na kailangan masatisfy. Una is yung oral, from birth to 1 year old. Number 2, anal, 1 to 3 years old. 3, phallic, 3 to 6 years old. 4, latency, 6 to puberty. And last one is genital, yung puberty to death. Okay, this ends for Sigmund Freud. Okay, let's talk about naman kay Erik Erikson. Si Erik Erikson is a German and American psychologist. Also the developmental of psychologists and
psychoanalysis. Um, his theory is inexpand lang niya kay Sigmund Freud about psychosexual theory. Next is theory of psychosocial development. Erikson theory proposed that individual progress through eight distinct stages, each characterized by a psychosocial crisis that must be resolved for healthy personality development. Ang ibig sabihin po dito is, ang ano ni Erik Erikson is, ang theory ng psychosocial is may 8 stages, which is from infancy to maturity. Dito is, nakaka-characterize niya yung mga pag-develop ng isang tao hanggang sa pagtanda. And successful resolution leads to the development of a specific virtue or strength, while failure can lead to feelings of inadequacy and hinder future development. Ang sabi dito is, kapag naano mo na yung isa na kapag infancy ka is makaka-develop ka ng trust or mistrust. Ang trust naman daw kasi is na de-develop siya sa pag-aano ng bata kung nafe-feel niya na mapagkakatiwalaan niya yung nag-aalaga sa kanya. Sa next naman is theory of psychosocial development, which is the 8 stages of psychosocial development. First is trust and versus mistrust. Ang trust po is, ito yung nade-develop na isang bata sa nag-aalaga sa kanya. Kapag may napagkakatiwalaan niya talaga. And next is, sa mistrust naman is hindi nagkakaroon siya ng pagdududa sa isang tao kapag hindi niya talaga hindi niya talaga napipil na kaya siyang alagaan. Next is autonomy versus shame and doubt. Sa naman is autonomy, yung bata is nagkakaroon siya ng freedom na maglaro kung anong gusto niyang gawin. Kapag shame and doubt naman is parang nadja-judge siya na nagkakaroon siya ng doubt sa sarili niya na gawin yung isang bagay na gusto niyang gawin pero ayaw niya talaga kasi nga nagkakaroon siya ng doubt sa sarili niya na gawin yun. Next is initiative versus guilt. Ito naman is na-develop siya kapag na 3 to 5 years old. Dito sa initiative naman, nagkakaroon siya ng isang tiwala sa sarili niya bilang mag-iisang leader. Kaya niyang pagkatiwalaan sa sarili niya, nagkakaroon siya ng confidence sa sarili niya na maging isang leader. Kapag naman, guilt is nagkakaroon siya na parang nagigil siya sa sarili niya na hindi niya nagawa ng maayos yung isang bagay bilang isang leader. Next is industry and versus inferiority. Sa industry naman is yung bata nagkakaroon siya ng matinding pagsisipag sa pag-aaral. Kagaya ng parang gusto niya talaga makapasok sa mga honors, ganyan. Sa inferiority naman is nagkakaroon siya ng parang nagkakaroon siya ng comparing naman siya. Kina-compare siya sa mga ibang bata kung bakit ganun siya, bakit ganun yung isang bata tapos siya hindi ganun. Ganun yung explanation siya dyan. Next is identity versus role confusion. Dito is nagkakaroon ng kapag identity, alam mo sa sarili mo na kilala mo na yung sarili mo. Hindi mo kailangan bumasa sa ibang tao. Kapag role confusion naman is
nako-confuse ka sa ano mo, sa role mo sa buhay, kung ano ka ba, anong silbi mo sa lugar na 'to. Wait lang. Intimacy versus isolation. Dito is nagkakaroon ng ano, kapag intimacy nagkakaroon na siya ng matinding ano, nagkakaroon siya ng build of relationship through other people. Nagkakaroon siya ng matinding ano, develop siya ng love or love for friends. Next is isolation. Dito is parang ano, kinukulong yung sarili niya sa gusto niya mapag-isa, ayaw niya ng mga taong may nakapaligid sa kanya or mga friends. Ganon. Next is generavi- generativity versus stagnation. Dito naman is from age to 40 to 65. Dito is yung mga matatanda na ano na age to 40 to 65 is kapag generativity naman nagkakaroon sila ng contribution sa society na like sa mga charity or sa political. Yan. Tapos kapag stagnation naman is parang napipil nila na wala silang ambag sa ano, lipunan na to. Next is integrity versus despair. Yung mga matatanda na ano, 65 pa above is nagkakaroon na sila ng reflection sa sarili nila na nasatisfy na sila sa mga na-contribute nila sa pamilya nila, sa lipunan, or sa ano, sa bansa. Sa despair. Dito is na-reflect ng mga matatanda na ano, parang gusto nilang bumalik ulit sa pagkabata na kasi nga hindi pa sila satisfied sa mga na-contribute nila sa lipunan. This is Eric Erickson. This, di ba sabi ko kanina, she is a German, American, and developmental psychologist and psychoanalysis. His theory expands upon Sigmund Freud's psychosocial theory. Also, he develops the 8 stages of psychosocial development. First is trust versus mistrust. From 0 to 18 months. Autonomy versus shame and doubt. 2 to 3 years old. Initiative versus guilt. 3 to 5 years old. Industry versus inferiority. 6 to 11 years old. Identity versus role confusion. From 12 to 18 years old. Intimacy versus isolation. 19 to 40 years old. Generativity versus stagnation. 40 to 65 years old. And lastly, the integrity versus despair. 65 above years old. Good day, everyone. My name is Arfi, and I'm here to present to you the father of um constructivist theory, which is John Piaget. So, who is John Piaget? The real name or full name of John Piaget is John William Fritz Piaget. He was born on August 9, 1896, and he died on 1980. 84 years old na siya. So, he was the famous Swiss psychologist of Switzerland. And one of his famous theory is significantly for children is the stages of cognitive development for children. So in your own understanding, what does learn by doing, grow by understanding means? Yes, thank you so much. So in that quote, ang ibig sabihin dyan ni John Piaget is, bago ka daw matuto is, kailangan mo muna mag-inquire sa ibang tao para may malaman ka mga sa mga gusto mong malaman. And because of that, mas mag-grow or mag-grow din yung knowledge na nasasagap mo sa ibang tao and na ano mo yon, na fix mo yon para mas may malaman ka pa na bago.
The famous cognitive development stages of John Piaget ay meron itong 4 stages, which is the sensory motor, pre-operational, concrete operational, and formal operational. So the first one is sensory motor. Sa sensory motor is dito nagsa-start from 0 to 2 years old. Dito nagsa-start yung isang bata na gumana yung mga sense niya, like paghinga, pag-taste, mga ganon. And dito na rin nag-start na gumamit siya ng motors niya, like galaw niya ng mga kamay and pagapang, mga ganon. And sa sensory motor is ang important na accomplishment ayon kay John Piaget is the object permanence. So ano nga ba yung object permanence? So yung object permanence, like example, yung isang bata sa isang higaan is katabi niya yung yung toy niya. And yung toy niya na yon is tinago ng mama niya sa ilalim ng higaan niya. Pero hindi ibig sabihin na tinago yung toy niya, isipin niya na nawala yon. Iisipin niya lang na nandun pa rin yon and nakatago lang yun at pwede pa yun mabalik. Yan. Doon naniniwala yung bata na yung isang bagay is nag-continue mag-exist kahit na hindi niya ito nakikita. The next one is the pre-operational, which is 2 to 7 years para sa 2 to 7 years old na children. Dito is nag-i-start na mag-learn yung isang bata sa mga language and nire-represent yung mga bagay through symbols. And dito na rin po sa pre-operational is dito na nag-start yung bata na maging egocentric. Naniniwala siya na lahat ng bagay is nakabase sa kung ano paniniwala niya and hindi niya iniisip yung mga ibang opinion or perspective ng ibang tao. Dito rin sa sa pre-operational, naniniwala dito yung mga concepts na animism and transductive reasoning. So ano nga ba yung animism? Yung animism is yung naniniwala yung mga bata na kunyari sa mga laruan, mga Barbie, ganon, naniniwala sila na may mga feelings yon and may mga emotions. Kaya nga, di ba, minsan nakikita natin yung mga bata na kapag naglalaro sila is sinasali nila yun sa mga luto-lutoan, ganon, kasi naniniwala sila na kalaro nila yun and may feelings and emotions rin yun. And sa transductive reasoning naman is, ito yung mga bagay na kapag may nakikita yung mga bata na cause and effect, naniniwala sila na, kunyari, yung cause is yung A and yung effect is yung B. Tapos transversa, naniniwala sila na cause yung B and effect yung A. Hindi sila naniniwala sa mga sa mga may iba pang pinanggagalingan na cause and effect yung mga bagay-bagay. Naniniwala lang sila sa kung ano yung nakita nila and transversa. And dito rin po sa pre-operational is kaya ng mga bata na na gumamit ng mga concepts na kunyari 2 plus 3 equals 5. Pero hindi ibig sabihin nun is kaya na nilang ma-reverse or nahihirapan pa silang i-reverse yung mga bagay-bagay. Kunyari 5 plus 3 equals 8. 8 minus 3 is hindi nila alam kasi hindi pa sila marunong mag-reverse ng mga bagay-bagay. Ganun rin po sa sa conservation. Like examples, pinakita mo sa isang bata yung parehas na shape ng baso and parehas na laman. Pero yung isang baso, kapag nilagay mo siya sa mas malaking cup, di ba kapag nilagay mo yung yung laman ng tubig sa mas malaking cup, is oonti yun. Pero kapag pinakita mo yung sa bata, is maniniwala siya kung alin dun yung mas puno, is ayun yung maraming laman. Kumbaga, hindi pa alam ng bata yung mga di pa nila na i-discover yung mga ibang shapes. Like, kapag alam nilang magkaiba, is magkaiba talaga yung weight, volume, mga ganun. The next one naman is concrete operation. So, dito sa concrete operation is, dito na nagsisimula yung bata na mag-think logically and kaya nilang mag-reverse ng mga bagay. Sa think logically is, kung sa pre-operational is, hindi pa nila ma-reverse yung mga bagay and hindi pa nila
di pa nila alam yung conservation is dito naman sa concrete operational is nare-reverse na nila yung mga bagay-bagay. Like yung sinabi ko kanina na 5 plus 3 equals 8 and kaya na nilang i-reverse yun na 8 minus 3 equals 5. And sa mga mga conservation is kaya na rin nilang kaya na rin nilang mag-isip ng mentally na kahit na magkaibang sukat yung mga bagay na pinagko-compare, basta same amount lang yung laman nun is kaya na nilang maintindihan yun. And dito naman sa concrete operational is, dito na nagsisimula na maging less egocentric sila. Like, naniniwala na sila sa hindi naniniwala. Parang, tinatanggap na nila yung mga opinions and mga paniniwala ng ibang tao na hindi lang sila naniniwala sa mismong perspective nila. Like, kino-consider na rin nila kung ano yung mga opinions ng ibang tao. And lastly, sa formal operation, dito naman po is mas nabobroaden na and nagka-complex na po yung isipan ng mga bata. Scientific and abstract meaning, think morally in deeper ways. Like, kunyari, kapag nakaranas, ito po yung 12 years old above na ng mga children. Dito naman po is, naniniwala yung mga bata na, kunyari, kapag may problema, is hindi lang sila mismong titingin sa sa specific na na cause ng isang bagay. Like, i-consider nila yung mga iba-iba pang pwedeng maging dahilan and possible na maging dahilan ng isang bagay para ma-resolve yung problems nila. Lang po tayo. This is John Piaget and his full name is John William Fritz Piaget. So he is the father of constructivist theory. And he made a theory specifically for children, which is the stages of cognitive development. And it has 4 stages, which are the sensory motor from birth to 2 years old. And it highlights the object permanence na dapat ma-accomplishment ng isang bata. And the next one is pre-operational, 2 to 7 years old. And dito na po nag-i-start na mag-grow and mag-expand yung kaalaman ng mga bata sa language and symbols. And dito naman po is dito yung nagiging egocentric yung mga bata. The third one is the concrete operational, which is from 7 to 11 years old. Dito na po is nagtithink yung mga bata ng logically and dito na babawasan yung mga pagka-egocentric nila. And lastly, the formal operational, from ages 12 above. And dito na po is kino-consider na ng mga bata na yung sabi ko kanina na kapag may problema is hindi lang sila naniniwala sa isang perspective. Parang iniisip nila na mag-broaden pa yung kaisipan nila para mas alam pa nila kung ano yung pinagbola ng isang bagay. And dito rin na enhance yung critical thinking nila and dito rin sila hypothetical reasoning and kino-consider nila yung multiple perspective. Good day everyone, my name is DDG Granada and ang tatalakayin ko is si Lev Vygotsky. Sino nga ba si Lev Vygotsky? Si Lev Vygotsky ay isang Soviet psychologist na nagmula sa Russia. At nag-aaral din siya ng roles of social and cultural factors in human consciousness. Si Lev Vygotsky ay gumawa ng mga theory gaya ng scaffolding theory, zone of proximal development, or ZED. Yung una niyang ginawa is scaffolding theory. Ano nga ba ang scaffolding theory? Scaffolding is providing support and guidance of the NTO to the learner. Ito yung scaffolding na nagpo-provide ng support at nag-guide sa mga estudyante upang makapag-gain ng mga kaalaman at makapag-develop ng mga skills. Gaya ng kunyari, for example, this is yung sa education. Yung teacher is nagiging scaffolding kasi nga ginagabayan niya yung mga estudyante niya upang matuto, maagay ng mga bagong kaalaman at syempre makapag-develop ng skills. Next one is yung MKO. Ano nga ba ang MKO? Or more knowledgeable other. Ito yung knowledge na nagiging natin mula sa ibang tao. So, bali parang nagagay din sila sa atin para makagawa tayo ng mga bagay na hindi natin kaya.
Next one is Zone of Proximal Development or ZPD. Sa madaling salita, ito yung difference between what a learner can do independently. Ano yung nagagawa niya nang siya lang mag-isa on her own or on his own. At yung what a learner can achieve while with the help of others. Kung ano yung na-achieve niya na na kaalaman sa pamamagitan ng pagtulong ng ibang tao. Hi, my name is Jensen Rose de Cagadas at ako po ay magre-report tungkol kay Lawrence Kohlberg. Noong 1927 to 1987, American psychologist and educator, his academic journey was marked by an insatiable curiosity and a commitment to understanding human behavior. Best known for his work on moral development, his educational philosophy emphasized democratic values and student autonomy. Just community schools at para ma-work yun ang kanyang moral development. Nag-aaral din siya ng philosophy, emphasize democratic po sa values, theory of moral development. Ang kanyang mga stages is the conventional morality. Stage 1, obedience and punishment orientation. Stage 2, individualism and exchange. Conventional morality. Stage 4, maintaining social order. Stage 3, establishing good interpersonal relationships. Ang kanyang post-conventional morality is stage 5 is social contract and individual rights. Stage 6, universal principles. It provides a deeper understanding of how moral reasoning involves individual persons. More it focuses on the thinking process. When one decides whether a behavior was right or wrong. Kohlberg's stages of moral development. Inspired by Jean Piaget's theory of moral judgment and Kohlberg's famous experiment, the Ens Dilemmas. Ito po pala si Lawrence Kohlberg. And ito ang kanyang stages and kanyang pagpapaliwanag sa kanyang sarili. Lawrence Kohlberg, American psychologist and educator. Theory of moral development. Isa siyang American psychologist and educator. Isa siyang American psychology. At saka and nagtuturo din po siya. Theory of moral development. Hence dilemma, how moral reasoning involves an individual persons. Inspired by Jean Piaget's theory of moral judgment. Ito naman ay na-inspire daw si Lawrence Kohlberg sa ginawang moral judgment ni Jean Piaget. Ang 6 stages ni Lawrence Kohlberg. Level 1 is pre-conventional level. Stage 1, obedience and punishment. Stage
Stage 2, individualism and exchange. Level 2, conventional level. Stage 3, establishing good interpersonal relationships. And Stage 4, maintaining social order. Level 3, post-conventional level. Stage 5, individual human rights and social contract. And sa kanyang stage 6 is universal principles. Dito sa jury ni Yuri Brockenbrenner, nagpapaliwanag na Uy, hindi kita ulo mo. nagpapaliwanag ng connection ng social environment sa pagdevelop ng isang Layo ka bata. konti. Kung tatanungin ko kayo, nakaka-apekto ba ang kapaligiran o environment sa isang bata na kanyang kinalakihan sa kanyang pagdevelop? Kung ang sagot nyo, tama kayo. Dahil dito sa theory ni Yuri Brockenbrenner, sinasabi dito na ang bawat environment na kinalalakihan o kinalalagyan ng isang bata ay nakaka-apekto sa kanyang pagdevelop o pag-grow. Ilan sa mga dahilan nito ay ilan sa mga pagbabagong nangyayari sa isang bata ay galing yun sa kanyang environment na kinalakihan. Ito ang Brockenbrenner psychological theory. Meron siyang 5 layers. Ang una is microsystem. Microsystem. Ito yung pinakamaliit at may pinaka-direct contact sa isang bata. Individuals, human relationship, interpersonal interactions, and the most immediate surroundings. Pag sinabi nating most immediate surroundings, dito nakapaloob yung environment na tinitirhan ng isang bata at gayon din ang mga kalapit nito. Tulad ng child and their parents, siblings, mga kapatid, at school environment. Kasali dito ang school environment kasi tinatawag nga nating pangalawang tahanan ang isang paaralan. At kung titignan natin, malaking oras ang nalalaan natin sa paaralan. Sunod naman is mesosystem. Mesosystem, ito yung pangalawang layer at dito sa mesosystem, dito nagaganap yung interactions ng mga environment sa microsystem. Example, parent and teacher. Kasi halimbawa pag may PTA meeting, pinapatawag ang yung mga magulang at dun sila nagkakaroon ng interaction at connections. Nagkakaroon ng interaction yung mga environment sa microsystem. Sunod naman ay ang exosystem. Dito sa exosystem, hindi direktang naapektuhan ng isang bata sa pangyayari. Bigyan ko kayo ng example. Pandemic na nag-aaral si Jane. Dahil sa pandemya, nawalan ng trabaho ang kanyang mga magulang at wala nang pangtustos sa kanyang pag-aaral. Ngayon, si Jane ay napilitang huminto sa pag-aaral. Kung susuriing mabuti ang halimbawa, hindi direktang nangyari sa bata ang pangyayari pero naapektuhan pa rin siya. Sunod naman is macrosystem. Ang ika-4 na layer at kung pinakamaliit ay microsystem, ang pinakamalawak naman is ang macrosystem. Dahil dito na nakapaloob ang mga paniniwala, tradisyon at kultura. Ang bawat kultura ay may iba't ibang
paniniwala at tradisyon. Nakaka-apekto ito sa isang bata dahil ang dalawang bata ay lumaki sa magkaibang kultura na sari-sarili silang pananaw at mga opinyon. Sunod naman is ang Chrono System. Ang pinaka-last layer of ecological systems theory focuses on the changes, transitions, and shifts in a child's lifetime. It deals with what is the response of a child to the expected and expected life changes. Dito naman, nangyayari yung pagbabago sa isang bata. Example, bigyan ko kayo ng halimbawa. Wala nang pandemic. Ngayon wala nang pandemic. Nakapag-aral na ulit si Jane at yung mga magulang niya ay bumalik na sa trabaho. Ngayon, hindi niya na makakasama ang kanyang mga magulang at mag-iiba na ang pakikitungo nito sa kanila. Maaring magiging mapag-isa si Jane or malungkot. Yuri Bronfenbrenner, the American psychologist who formulated the ecological systems theory to explain how social environment affect children's development. We have 5 layers of ecological systems theory. First is microsystem, second is mesosystem, and third is exosystem, and fourth is macrosystem, and fifth is chronosystem. So now let us talk about individual differences. So what is individual differences? Could you please read the first paragraph, Mr. Okay. So dito, sinasabi na individual differences is meron tayong pagkakaiba-iba. Bawat isa sa atin is unique in a way na lahat tayo is identified as itself. Like our fingerprint is kung ano man yung fingerprint natin is iba or naiiba or unique sa bawat isa. Here, according kay Carter B. Good, individual differences stand for the variations or deviations of individuals in regard to a single characteristics, a number of characteristics. So sabi niya is about individual differences is merong pagkakaiba-iba, either deviations man yan or variations ng bawat variety ng characteristics natin. Let us talk about the types of individual differences. First is the physical differences, which please read me. Okay. Sabi dito sa physical differences, it may be our physical attributes like yung weight natin, yung height, kakaiba-iba natin sa figures natin, like yung kung paano pa tayo slim or laki. And also, yung physical differences is tinatakal niya rin yung mga physically disabilities natin, like yung mga putol yung kamay or yung fingers natin is normally, di ba, 10 fingers by 2 hands. Yung iba is meron tayong 11 or is yung mga na-accidental like at tuwing New Year napuputulan sila mga daliri. Ganun yan, mga physical differences. And for the second type is yung intelligence differences. So, what is your prior knowledge about the intelligence difference, Mr. Okay, that's correct. So, dito, yung physical difference, intelligence differences is yung kung gaano ka pa ka-intelligent different sa ibang tao. Like, for example, meron kang
prior knowledge or may malawak kang pagkakaalam sa iba't ibang aspects ng sciences nila. And yung iba is hirap sila sa pag-identify or pag-acquire ng knowledge or yung acquire ng abilities nila through mga pag-aaral ng mga ganun. So, next is yung achievement differences naman. So, sa inyo, ano ba yung achievement differences in your prior knowledge? Okay, tama. So, yung differences in achievement is yung kung paano ka ba, for example, sa isang school, meron silang mga programs like yung mga sinasalihan mga programs, contests, yung kung sumasali ka sa mga ganon, tapos meron kang mga differences in achievement differences. Nakakatanggap ka ng achievements pero yung sa ibang students is kahit meron silang mga or kaya nilang mag excel sa isang bagay is pero hindi sila wala silang confidence enough na sumali doon is nawawalan sila ng opportunity na magkaroon ng mga achievements. Ang types of individual differences na napunta sa akin is difference in motor abilities, difference on account of sex, difference due to economic status. Yung motor abilities, ito yung kakayahan ng isang tao na makapag-provide ng isang bagay o kaya makagawa ng isang bagay. For example, yung isang lalaki, isang babae. O yung lalaki na yun is kaya niyang magbuhat ng may bibigat. While yung babae naman is hindi. Doon nagkakaiba yung motor abilities ng yung kakayahan ng isang tao. Ay, ng dalawang tao pala. Tapos next yung difference on account of sex. Ito naman yung pagkakaiba ng gender. For example, male at female. Yung pinagkaiba nila is yung physical attributes. Yung lalaki for example, yung lalaki naman is height. Kasi babae, height din. So, bari nag-i-stop yung hindi nag-i-stop yung pag-grow ng lalaki. Kapag na-reach na nila yung age limit, which is yung 18 years old. Well, yung babae naman is nag-i-stop yung pag-grow ng height nila kapag na-reach na nila yung age limit nila, which is yung 18 years old. Tapos next one is difference due to economic status. Ito naman yung pagkakaiba ng estado ng buhay. Kunyari, mahirap ka. Hindi mo afford bilhin yung mga na-afford ng mayayaman. Doon nagkakaiba yung economic status. Types of individual differences. Number 7, differences in interest. Individuals may show a variation with their likes and dislikes. They have differences in identifying what are engaging and enjoyable or what are the things that they do not want to participate in. Ito ay nagpapakita ng sariling yung gusto or hindi. And ito ay may differences kung paano natin siya may papaliwanag o ma-identify kung ito ay engaging, enjoyable, or what. Kung hindi tayo nagpa-participate ng maayos. Number 8, emotional differences. Differences in emotional experience may include my individuals. Emotional reaction, expression, and how they handle and show emotion. Ito naman ay experience sa emotion ng isang individual at kung paano natin ito magiging ma-react at ma-express sa and kung paano ito ma-handle ang ating emotions sa ating sarili. Some cause of the individual with differences is the heredity. So what is heredity? Heredity is, like example, yung mama mo meron na siyang individual differences or disability. So may
may times na pwede mo tong ma-adapt, like, mamana, ganon. And the second one is the environment. Alam naman natin na yung environment isa sa mga dahilan kung bakit na-adapt natin yung mga bagay-bagay. And isa rin to sa nagiging cause ng individual differences natin. Kasi minsan, hindi lang tayo na-adapt ng environment, naano rin nila tayo. Na-influence rin natin yung mga nagagawa nila. Kaya dahil doon is, nagkakaroon tayo ng iba't ibang differences. Individual differences, race and nationality. Dito sa race and nationality, alam nyo naman na meron tayong iba't ibang kultura at paniniwala. May mga kaugalian at pamumuhay tayo na natututunan sa ating mga magulang at sa community. Kahit na pare-pareho tayong Pilipino at kahit pare-pareho tayong Pilipino, magkakaiba pa rin ang ating ugali at pananaw sa mga bagay-bagay. Next is sex. Ito yung mga kasarian, gaya ng babae, lalaki, and din meron mga nakaayon sa mga gawain ng isang babae at lalaki. Katulad ng mga gawain ng mga babae at gawain ng mga babae ay ng mga lalaki. For the next causes of individual differences, we have education and age. So first is yung age. So as people age, their ability to learn and adopt naturally increases. Like growing older allows us to develop more emotional regulation skills and social responsibility. So, evident na magkakaroon ng individual differences pagdating sa edad. Bakit? Kasi iba yung pag-decision making na mas matanda compared dun sa mga bata. Halimbawa, pagdating sa mga bata, syempre, hindi pa nila makakonsider yung mga mas mabibigat na responsibility unlike sa mga adults kung saan maaring i-drop na siya, meron na siyang mga dapat na pinupunan ng gawain. Next one is education. Pagdating sa education, through appropriate education, human characteristics such as social, emotional, and intellectual may be influenced and changed. So, once kasi na yung tao is naka-attain ng education, may mataas na chance na yung attitude niya, behavior, mindset, pati yung personality niya is mababago. I mean, possible din na maaring maganda and hindi rin maganda yung makuha. Depende dun sa tao and anong classic education, quality na education na kanyang na-reach. Okay, so let's have a short activity again. So, ang title ng activity nito ay, Where Do I Belong? So, dito is makita nyo na merong dalawang rectangles. So, yung first rectangle is yung types of individual differences. Next is yung causes of individual differences. So, dito sa ating left side, ay merong 10 words dyan. Merong intelligence, education, nationality, achievement, physique, status, interest, age, heredity, and motor ability. Kaya mas yung words na yan kung saan siya nababagay based dun sa naging discussion. So, bibigyan namin kayo ng mga 2 minutes para gawin yung activity. Okay, thank you for participating that activity. Okay, so next topic is learning styles and multiple intelligence. Okay, so familiar na ba kayo sa picture na to? Or nagkaroon na ba kayo ng encounter pagdating sa topic na multiple intelligence? So, sa mga hindi pa familiar, okay, bigyan ko lang kayo ng short idea. Quick idea kung ano nga ba yung multiple intelligence. So, ito yun siya, yung picture na yan. So, yung meron daw kinaklasify na 9 intelligence. So, merong spatial, naturalistic, musical, logical, existential, intrapersonal, interpersonal,
bodily kinesthetic, linguistic, na classic intelligence, kung saan ito yung mga bagay kung saan mas magaling yung tao. Or isang individual or learner. Okay, so the concept of multiple intelligence was proposed by Howard Gardner in 1983 through his book entitled Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. So again, anong title ng book? Yeah, Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. So, si Gardner, yung theory ni Gardner is nare-recognize yung strengths ng individual sa to enhance their ability in learning or to enhance their learning. So when individuals value that there are multiple of intelligence, it enables adaptation to meet the learning needs of diverse learners. So, parang mas na-appreciate nga na may mga tao talagang mas magaling dito sa isang bagay at may tao naman na hindi masyado kasi nga mas magaling siya sa iba pang mga bagay. Okay, so that is multiple intelligence. So now, before we tackle the multiple intelligence or types of multiple intelligence, I have a question here. As a learner, what do you think are your strengths and weaknesses in learning? You, sir, ikaw, miss. Okay. Now, so, magaganda yung sagot nila. Now, let us talk about or move forward in discussing the types of multiple intelligence. First is the logical mathematical intelligence o yung tinatawag nating number or reasoning smart. Dito, yung style nila ng pag-cope up ng learning is by solving problems, yung mga problem solving natin, yung mga pagsagot sa mga abstracts, mga ganun. Doon sila mas nag-gain sila ng knowledge. Like, kung bibigyan mo sila ng type of questions is mas nasagot nila yon by acquiring those skills. So second is the visual, spatial, or the picture smart. So here, please pabasa ng slide. Miss. Visual spatial intelligence, yung learning styles nila is by writing and reading textbooks. Dito mas nagiging sila ng knowledge sa pagbabasa at sa pagsulat ng mga dula, mga ganong type of constructions. Ganun. Po tayo sa types of multiple intelligence. Ang aking part is bodily kinesthetic intelligence or body smart. Refer to perform action and body movements. Ay perform natin for action and sa body, sa ating katawan open movements. They have a body control, physical potential, and physical coordination. Ito naman ay pagkontrol sa ating sarili, sa ating katawan sa physical potential and physical coordination. Express themselves in a creative physical effort to excel. Katawan para maging creative tayo and maging ma-effort to excel. Yeah. They also show interest in creating things with their hand. Ito ay ang gagawa tayo ng bagay gamit ang kamay na nagpapakita ng interest. Musical intelligence or music smart. Ito yung mga taong magaling sa music,
mabilis mabilis matuto sa mga instrument like guitar, drums, or piano. Yan, sila yung mga tao mabilis matuto. Kapag narinig nila yung isang music, mabilis silang natututunan at natatandaan. Also, sila yung mga magagaling sa pagbuo ng melody, harmony, and other parts of music. Interpersonal intelligence or people smart. Sila yung may mga ability sa pakikipag-socialize or pakikipag-communicate sa mga tao. Katulad na kapag sa business, sila yung mabilis makipag-socialize, bumuo ng communication sa isang tao. Also, mabilis silang magaling din sila sa mga body language through communication. Next is intrapersonal intelligence or self-smart. Sila yung taong hindi sila mahilig makipag-socialize sa mga ibang tao kasi nga sila rin ang mas nakakaintindi sa sarili nila. Nire-reflect nila yung mga ginagawa nila and mas naiintindihan nila yung feelings nila kaysa sa nararamdaman ng ibang tao. One of the types of multiple intelligence is the naturalistic intelligence or what we call nature smart. So dito sa naturalistic intelligence po is kapag yung isang tao is gustong-gusto niya talagang malaman yung mga iba't ibang mga bagay dito sa mundo is nagkakandak siya ng iba't ibang mga experiments or gusto niyang ma-discover yung iba't ibang meron pa dito sa mundo. Like, kagaya na lang ng mga scientists, bago nila malaman yung mga kung saan ba nanggaling or kung ano pa ba yung mga pwede nilang ma-discover doon sa bagay na yun, is magkakandak sila ng experiment and i-observe nila yung mga bagay na kung ano yung pinagmulan ng isang bagay na yun. And that's what we call naturalistic intelligence. And the next one is the existential. So, sa existential intelligence naman is, dito naman nasusukat yung limit ng isang tao. Kasi, dito sa existential, dito yung more na nag-question yung mga tao kung bakit nga ba tayo nabubuhay and saan nga ba tayo galing. And, dahil dun sa mga questions na yan is, mas gusto pa nilang ma-attain or ma-discover kung saan nga ba galing yung life and gusto nilang malaman kung paano nga ba ito na-discover. So ngayon, recap tayo sa multiple intelligence. So here, meron ako ditong figure. Ano makikita niyo sa gitna? Or dito sa bilog? Multiple intelligence. Tama. So, kanina meron tayong na-discuss ng siyam or yung 9. Yan, nakita natin yung una, which is yung visual. Yung mga visual learners natin is basically dito sila by visual sila natututo. Yung mga nakikita nila mga graphs or yung mga numbers nakikita nila by visuals. So dito yung second natin dito is yung intrapersonal or yung self-smart. Dito is yung mga taong mas compatible or mas kaya nilang mag-excel by themselves or yung kaya nilang matuto na sarili lang nila. And dito meron tayong linguistics. So here dito, meron tayo ngayon, yung third natin is yung linguistics, which is yung word smart o yung mga taong natututo sila by writing or reading some text, yung mga ganong tao. And ngayon, meron tayo dito, yung part natin is yung bodily kinesthetic or yung tinatawag nating body smart. Na people is mas natututo silang by doing physical activities like yung pagsayaw, mga ganyan. So dito yung next natin is yung mga interpersonal people o yung people smart. Dito, mas natututo silang by
interacting with people. Interpersonal. Interaction with people. Then, yung next is, ah, sorry, existential. Ito, dito sila yung mga pag-questions sila sa mga paano ba yung nangyayari to, mga ganyan. Doon sila mas natututo. And then, yung next natin is logical, mathematical people. Or yung number or reasoning smart. Dito, by doing numbers, doon sila, or yung mas nag-excel sila sa by thinking, logical reasoning, gano'n. And then, yung next natin is yung musical. Musical smart, or musical intelligence, which also called music smart. Dito, mas natututo sila by, sabihin natin, pag-excel sa paggawa ng kanta, or pagkinig sa mga music instrument, gano'n. And then, yung last natin na meron dito is yung naturalist intelligence. Or yung, naturalistic intelligence yung nature smart. By doing some nature smart, yung pagpunta sa mga nature, interacting with nature, dun sila mas na pag-unwind sa beach, dun sila mas na internalize nila yung mga bagay-bagay. So, ngayon, ito. Here are the 9 multiple intelligence. From visual, naturalist, musical, logical, mathematical, existential, interpersonal, bodily kinesthetic, linguistic. So, ikaw, Mr. Ano sa tingin mo yung saan ka nag-excel sa multiple intelligence? Interesting. Ikaw naman, Miss. Sa tingin mo, saan ka nag-excel sa multiple intelligence? Okay. So now, let us tackle more or explore more in our slides after this. Okay, so next topic naman is learners with exceptionalities. So pag sinasabi nating exceptionalities, ito yung mga may learning disabilities, mental retardation, emotional and behavior disorders, autism, physical disabilities and impairments, tapos merong mga sensory impairments. Actually, marami pang klase ng exceptionalities, pero ito yung mga common learners exceptionalities. Can anybody read what is learners with exceptionalities? And then, hey, read ko. Sa tingin mo, ano yung gusto niyang iparating or ano yung meaning nun ng pagkabasa mo? Okay. Yes, I agree. Yan yung talaga yung idea niya na pinapakita dito na yung mga tao is merong mga uniqueness or exception, especially ito sa mga learners kasi nga may mga kayang gawin, may unique sila in the way na may hindi sila kayang gawin or mas may kaya silang gawin. Next one is the learning disabilities. Pwede po bang pabasa and pa-explain kung ano yung learning disabilities? Okay, yes. So, okay, thank you. So, learning disabilities, ito yung difficulties in acquiring the process and processing information or yung focusing dun sa pag-aaral. Like, kung paano nga ba, ito yung mga issues na pag-remember, pag-recall, pag-understand ng lesson, and slow learning development which may impact academic performance. Okay, so, University of the Philippines, categories of exceptionality. So, merong ginawang 4 categories. So, number 1 is the gifted and the talented. Number 2, those with developmental disabilities. Number 3, those with sensory, physical, and health disabilities. And last, number 4, those with behavior disorders. Now, further to discuss now other members of Group 1. The gifted and the talented. Ito yung mga
mga individuals na may mga grabing kakayahan sa iba't ibang larangan. Hindi lang ito tungkol sa mga academics, kundi pwede rin ito sa iba't iba pa, tulad ng sports, sining, at pagkanta. One of the categories of exceptionalities is those with disabilities. Those with disabilities, ito yung may mga kakulangan sa katawan or kakulangan sa pag-iisip. Like, delay sila sa mga pag-iisip ng mga normal na tao. And one of the example of this is the autism. Autism is iting mga tao na hirap silang makipag-interaction sa ibang tao. Like, kapag nakikipag-usap sila, mas nauna yung mga intrusive thoughts nila na kapag nakipag-usap ka is minsan magagalitin ka or minsan nabimix yung emotion mo na nagdadahilan na hindi maging positive yung outcome ng pag-uusap ninyong dalawa ng kausap mo. And the second one is the mental retardation. So, sa mental retardation po is, ito yung mga tao na, kapag, kunyari, sa eskwelahan, is tinuturuan kayo ng teacher nyo. Yung ibang mga classmates mo is, nag-gets nila agad. And ikaw is, hirap na hirap ka makipag-cope up dun sa teachers or dun sa lesson na binigay or diniscuss nila sa inyo. Like, tinatawag na slow learner. Kasi hindi ka agad makagets sa tinuro sa'yo ng teacher mo. Like, sa mga normal na classmates mo is nagagets sila agad. That's what we call mental retardation. Okay. Next topic is about dyslexia. Ito yung disorder ng isang bata. Sila yung mga nagsastruggle sa pagbabasa. Mahirap silang umintindi ng mga words at nahihirapan sila magbasa. Next is dyscalculia. Parang similar lang siya sa dyslexia. But sila yung nahihirapan sa numbers. Sila yung mahirap makaintindi sa mga numbers like sa adding, subtracting, multiplication, tsaka division. Hirap sila sa mga ganyang bagay kahit mga basic maths related lang siya. Next is dysgraphia. Ito yung mga batang hirap sa mga pagsusulat. Sila yung hirap sa mga spelling, mabagal sila sa pagsusulat, tsaka nagsastruggle sila sa pagsusulat. Next is dyspraxia. Dyspraxia naman is more on related siya sa motor coordination. Sila yung hirap sa simpleng bagay, katulad na lang ng pagsisintas ng sapatos, mga basic movements like ayun nga yung magsisintas, pagbubotones. So now let us move on to the third categories of exceptionality are those with sensory, physical, and health disabilities. So here, please someone read the slide. Individuals with. So here sa categories na exceptionalities are those with sensory, physical, and health disabilities. Dito is napapabilang dito yung mga may hearing impairments, yung mga hindi nakakapagsalita, or yung kahit yung mga hindi rin nakakita, or yung mga blind people natin. Dito sila napapabilang, and even yung mga may mga kapansanan like yung mga diabetic, mga putol yung kamay, putol yung paa, hindi nakakalakad, are those with, dito sila napapabilang sa mga, those with sensory, physical, and health behavior disorder. Ano nga ba yung those with behavior disorder? Yan yung mga individual na may paulit-ulit na pag-uugali na nakaka-apekto sa kanilang pag-aaral. Kahit isa lang mga sa iba, pagkikipagkaibigan sa iba. So, sunod dun is yung
emotional and behavioral disorder. Ano nga ba yung emotional and behavioral disorder na yun? Ito yung hirap sa pagkontrol, pag-uugali na nagdudulot ng kahirapan sa pakikipagkaibigan, pag-socialize sa iba, at at maging na rin sa pag-aaral nila. Paano nga ba nakaka-apekto ang ADHD? Nakaka-apekto ito dahil sa parang silang for example, nagiging violent sila kasi nga hindi sila pinapansin, kulang sila sa pansin or whatever. Tapos nakaka-apekto to dahil sa ayun nga, pagiging violent, kunwari, habang nagkaklase, pag di sila pinapansin, parang magiging sila. Kaya yun, nakaka-apekto yun sa pag-aaral nila. Tapos, matuturn up siyempre yung mga gusto makipagkaibigan sa kanya. Kasi nga, ganun siya. So, para yun, para maging, involved pa rin sila sa, para maging belong pa rin sila sa, pag-aaral. Kailangan na lang natin silang, tawag doon, tulungan para malas yung, nila, yung, para hindi na rin sila mahirapan makipagkaibigan, makipag-socialize, at hindi na rin sila mahirapan sa kanilang pag-aaral. So with these learnings, meron kaming sinerge ng mga strategies to support learners with exceptionalities. So bakit nga ba important na i-support natin yung mga learners with exceptionalities? Tingin nyo, bakit nga ba? Sino pwede mag-share ng idea nila? Okay. So, it is important lalo na sa So, it is important lalo na sa ating future educators or kahit hindi ka educator na maging informed and magkaroon ng positive attitude sa pakikipag-usap or once na may encounter tayong learners with exceptionalities. Bakit? Kasi dapat tayo may essential role sa pag-understand and pag-support sa kanila, lalo na sa kanilang mga diverse. And through that, pinapakita natin na binavalue natin sila as an individual ng society. As an individual at part ng society natin. Okay. So, yung first strategy is called people first. Yung people first na to is a form of communication that prioritizes the person over their disability. This approach focuses on acknowledging and respecting the person's identity and humanity rather than defining them by their disabilities. So, dito, ginagamit to sa acknowledge sa kanila. Halimbawa is, instead of calling them as disabled person, pwede mong sabihin like person with disability, learners with disability. Ganun. Ngayon yung mas tamang way ng pag-acknowledge them kasi nga, mas pinapakita natin yung pag-value natin dun sa kanila as individual and kaysa dun sa disability na meron sila. Okay? Okay, so yung first bullet, use language that puts the person before the disability. So, ito yung sabi ko kanina na people first. Like, instead na, disabled person, sasabihin nyo sila as, or acknowledge nyo sila as person with disability. And dito naman tayo sa strategies to support learners with exceptionalities. And avoid using labels or terms that reduce someone to their disability, such as autistic or mentally challenged. Ang terms na nito ay nagre-reduce ang disability tungkol sa autistic or mentally challenged. Next is, ask individuals how they prefer to be referred to and use the language they are comfortable with.
ito naman ay pagtatanong sa isang individual na and preferred and magsasalita ka ng ng lengguwahe na sasalita ka ng lengguwahe na kung saan ka komportable sa iyong pagsasalita. Used to support learners with exceptionalities is use neutral language that emphasizes the person's abilities and strengths rather than their limitations. So, para matulungan natin yung mga exceptionalities, dapat po is kung ano po yung alam nila na language is dapat gamitin rin po natin sa kanila yun. Para hindi po nila maramdaman na dinadown sila or dinidisgrade kung ano lang yung alam nila. Para nang sa ganun is hindi agad nila maisip na ganun lang sila. Like, pwede pa nilang ma-uplift yung sarili nila kapag tinuruan natin sila. The next one is be mindful of your language and try to avoid making assumptions about someone based on their disabilities. So, kapag nakikipag-usap po tayo sa learners with disabilities, dapat po yung mga words na gagamitin natin is iisipin muna natin. Dapat po, hindi ito nakaka-discriminate or hindi siya nakakasakit sa kinakausap natin na learners with exceptionalities and disabilities. Para nang sa ganun is, maging mas effective yung interactions natin sa kanila and maramdaman nila na willing tayo talaga makipag-usap or makipag-interact na kanila. Now, for the 6th bullet, please read. Yoko. So here, sa 6th bullet natin, meron tayo ditong sinasabi na by being our unique self, lahat tayo is merong pagkakaiba-iba. Meron tayong differences. By accepting each and every one of us is meron tayong napapakita natin yung respeto natin sa bawat isa. And for the last bullet, please read. So yun, by doing these strategies or by doing these practices, mas mapapakita natin yung pagiging inclusive natin sa bawat isa. Pagyakap natin sa bawat isa. Yung by accepting may hindi pa siya kayang gawin, or yung group mates mo is hindi nag-excel sa gantong bagay. And pag-accept sa kanya and pagturo sa kanya kung paano ba may papalabas yung tinatago niyang galing is a strategy na pagiging strategy na siya na pag-support natin sa pagiging strategy na siya to support our learners with exceptionalities. Ganun. So, tayong mga reflection. So, dito, in a one crosswise, answer the following questions. There should be one paragraph with at least 5 sentences each. So, dito sa first question, now, as a learner, how would you create an inclusive environment if you have a classmate with a learning disabilities? O yung if meron kang kaklaseng learning disability like yung ADHD, may autism, paano ba siya yayakapin or magiging inclusive environment na meron tayong ngayon? So now, for the second question, to your own words, how unique is everyone to everyone? It's how unique is everyone to everyone else? That is for your reflection. So that ends the discussion of Group 1. Are there any questions, clarifications, and confusions dun sa mga na-report namin? Okay, kung wala na, thank you for listening. This is Group 1.